Yun nga, Facts din? uncomfortable ako sa facts. Uncomfortable ako kasi yung facts kasi usually yung nagko-confront ng emotion ko. It Right. invalidate, yung facts yung nag-invalidate ng emotions ko. Now sa Life Talk, lalawakan natin yung vocabulary nyo at ang idadagdag natin is ego. Well, this is your lifestyle coach, Mark. Let's do this! And being an emotional person, ayaw nating nai-invalidate yung emotions natin. Now, let us use the word ego to replace some of the words there, especially emotion. Now, madalas na pag i-intertwine yung dalawa because ego is reactive lalo na sa emotions. And dahil madalas nga napagkakamalan si ego tsaka si emotions, pinag-isa na lang natin yung word. And that's why hindi natin ma-identify kung ano yung sa sarili natin yung nasasaktan, yung nagre-react every time an emotion is presented or ano yung nararamdaman nating current emotion doon sa moment na yun. So, ano nga ba talaga si ego? Well, let us just first think of ego as a part of us. Yung kagustuhan ng sarili natin. Now, yung kagustuhan na yun ay usually naglalaro around safety, comfort, certainty, validation, control, superiority, protection of identity, consistency, immediate gratification, status, blame shifting, moral innocence, belonging, and avoidance of shame. Now, si ego, na-develop natin yan as an instinctual tool para mailigtas tayo sa kapahamakan. It is very useful in survival mode, but the problem with that is we are not in a time or we are not always in a time of survival. Kaya hindi ako komportable sa facts. Because tinatamaan yung emotions ko. Now, when we are confronted with facts, ang pinakatinatamaan talaga dyan is not emotions, pero yung kagustuhan ni ego. Now, ano-ano yung mga tinatamaan doon sa gusto ni ego? Unang-una is yung certainty. 'Di ba? Sasabihin ni ego sa'yo, ako mali. Ako na nag-build ng survival instincts nyo for the past, thousands of years? Ako magiging mali. Di ba? Sounds familiar. And inuugali natin yung ganong klaseng ugali. It's just that hindi natin napapansin or we are not aware that it's already an ego that is next talking. Yung validation, approval, praises, likes, agreement. Kaya pansinin nyo, yung mga taong political addict, iisa lang yung grupo nila sa politika. And they do not want to listen to the other groups kahit na tama naman na yung pinagsasabi ng kabila. Control, predictability over people and outcome. Ba't ako maniniwala dyan sa mga research na yan? Ganito na yung nangyayari dati, kaya ganito ulit yung mangyayari ngayon. 'Di ba? Pamilyar? Superiority. To feel smarter, better, dahil or more important. Matagal ko nang alam yan, 'di ba? So, kayong lahat, bukod sa kung ano yung sinasabi ko, bobo. Hanggat hindi nyo ina-adapt yung pananaw ko,
bobo kayo. Diba? Protection of identity. Defending who I am at all costs. Ba't ko tatanggapin si truth? Ba't ko tatanggapin yung katotohanan na yan? Pag tinanggap ko yan, edi lalabas. Hindi ko alam lahat. Bobo ako, mangmang ako. Diba? Ba't ko tatanggapin yan? Edi nawala ako dun sa ilusyon na alam ko lahat. Consistency. Resisting information that challenges beliefs. Bakit ko titignan yung mga report, mga studies na yan? Alam ko naman na hindi gagawa ng masama itong kinabibilangan kong political group. Diba? Pamilyar? Comment nyo sa baba, Ego, kung gusto nyo pa ng more examples doon sa kung paano ina-apply or paano gumagalaw si Ego doon sa mindset ng mga Pilipino. Now, is ego a bad thing? Dapat ba nating ibaon yun? And kalimutan na meron tayong ganon. Well, first, you can't do that. Hindi mo mapapatay si ego because ego is you. And ang masama kasi sa ego is not ego itself, but yung pagiging uncheck ng ego. Because still, ego is useful for survival. And up until such na mapunta tayo doon sa survival mode, we could let ego at ease from time to time para hindi siya maghinder doon sa pagtanggap natin sa katotohanan. Well, this is your lifestyle coach, Mark. You could book a free clarity session so that we could check if you could work together towards our goal. Have a good day.